there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So ito, try natin tong nakakatakot na kwento. Ito ay animated kwento. So ito ang aking Tara Food Trip by Boss Rino. Subscribe yan, at dyan ako mag-upload ng mga vlog na pagkain. At Boss Rino Coffee sa Shopee at sa TikTok. Ito na, subscribe mo si Araw na Itim. Ang pamagat nito, ang karinderyang biglang nawala. So ito, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Pinata pa ako ng maganap itong karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Ang alaala ko, papunta ako sa Baguio nung time na yon. Hindi pa gaanong kamahal ang presyo ng gasolina. At Walang niya mo, 38 Tangin na yan, full tank ako lagi pag 38 lang. kayang-kaya ko pang magbiyahe papuntang Baguio noon. Wala rin kasing masyadong checkpoint at hindi pa limitado ang mga lugar na pwedeng puntahan ng taxi. Sa madaling sabi wala pa masyadong buhaya sa kalsada. Malinis pa halos ang marami sa mga pulis. Talagang they serve and protect. Habang binabaybay ng taxi ko ang isa sa mga daan patungong Baguio, kumalam ang sikmura ko. Kalam na hindi po pwedeng palipasin dahil baka mapasama ang tiyan ko. Naalala ko na hindi pa nga pala ako makain ng agahan mula nang umalis ako sa Maynila. Otomatikong naghanap ako ng makakainan habang minamaneho ang sasakyan sa kalsada. Nako, May mga nakita pa akong nakaparadang tricycle sa isang tindahan. Nagkakape ang mga driver, kaya naisip kong baka may tinda ring almusal na pwedeng makawala ng gutom. Nagbagal ako ng takbo para masigurado. Binusinahan ko yung mga nagkakape. Binuksan ko yung bintana ng taxi. Binati ko yung mga tricycle driver. Nagtanong din ako kung nagtitinda ba ng almusal yung binilhan nila ng kape. Hindi raw. Nagpasalamat na ako at umalis. oh my God. Nakita ko pa yung mga driver sa side mirror ko na nag-uusap. Konti pa lang ang nilayo ko nang makita kong sumakay yung lalaki sa trike. Mukhang susunod sa akin. Kinabahan Parang kalbo ako dahil baka may nasabi akong hindi maganda. Baka nainis sila nung bigla akong bumusina. Binilisan ko ngayon ng patakbo. Nakahinga ako ng maluwag nung maiwan yung tricycle na nakabuntot sa akin. Maswerte pa ako kasi napahinto ako sa isang mukhang sikat na kainan. Ang daming nakaparadang sasakyan kahit na napakaaga pa. Naaamoy ko yung bango ng nilalaga sa malaking karinderya. Wow. Pinarada ko yung sasakyan. Goto yung goto. Habang naglalakad papunta dun sa karinderya, umagaw ng atensyon ko yung mga sasakyang naroon. Parang mga luma na. Oh my God, ito na. Hindi siguro inaalagaan ng mga may-ari. Kaya ang kapal ng alikabok. Pinagwalang bahala ko na lang dahil gutom na talaga ako. Pagpasok ko sa karinderya, takang-taka ako dahil ako lang ang nag-iisang customer. Ay. Tinitigan pa ako nung dalagitang nagbabantay at nginitian. Ayos. Ano pong order nyo, sir? Nakakahalina ang boses nito. Bigyan nyo ako ng bestseller nyo. Ang sabi naman niya, nilagang buto-buto raw. Antay lang daw ako ng mga 3 to 5 minutes. Sige lang, kako. Habang naghihintay, pinagmasdan ko ang paligid. Tinignan ko yung mga sasakyan na nababalutan ng makapal na alikabok. Sumagi sa isip ko ang takot. Takot na dala siguro ng pag-iisa sa lugar na hindi naman ako pamilyar. Katulad nga ng sabi ko, matagal na akong nakakapunta ng Baguio. Pero noon ko lang nakita ang karinderyang yun. Pagkalapag ng nilagang buto-buto, tinitigan ko muna. Ano na, parang may utak May nakalutang na hindi pamilyar na mga laman. May mata. Ano tong dalawa? Tanong ko pa. Isa po yan sa specialty namin, sir. Humahagik-hik na sabi nung dalaga. Utak at mata. Libre na para bumalik-balik ka. Oh. Baka tao yun ah. Nagpasalamat ako. Hinainan ako ng kaning umuusok pa. Handa na akong kumain nun. Nang marinig ko ang tunog ng makina.
Malakas. Papalapit. Makina ng tricycle na sumunod sa akin. Napigil yung pagkain ko. Mula sa malayo, narinig kong sumisigaw yung tricycle driver. Oh my God. Hindi ko naman maintindihan, kaya naglakad ako papalapit. Mas mukha siyang nag-aalala kaysa galit. May alam akong mas masarap na kainan. Madiin na pagkakasabi ng tricycle driver. Hinawakan niya yung braso ko at dali-dali akong hinatak. Sandali naman pare, andito na ako eh. Sayang naman yung buto-buto kung hindi ko kakainin. Pigil ko dun sa driver. Tsaka hindi ko pa bayad yun, baka magalit yung may-ari. Huwag mo nang bayaran, hindi mo naman kinain eh. Tsaka huwag kang kumain dyan, may alam akong mas masarap. May pagmamadali sa tinig ng lalaki. At mas ligtas dun. Pagkasabi ng driver ng salitang ligtas, kinutuban ako. Nagpahatak ako dun sa driver. Kinakabahan akong pumasok sa loob ng taxi ko. Pagtingin ko sa rearview mirror, nakita ko ang isang payat na lalaking masama ang pagkakatitig sa akin. O sa amin marahil ng kasama kong tricycle driver. Ayoko dyan, yung natingin sa rear, sa mirror, sa sasakyan. Ayoko nun. Nung humarurot na yung Kinabutan tricycle, sumunod na ako. Lalong lumakas ang kaba ko nung maalala ko yung itsura ng mga sasakyan na nababalutan ng makapal na alikabok. May isa pa nga akong sasakyan na nakita. May makapal na sapot sa loob. Kahit nakalayo na ako sa napakalaking karinderya, nararamdaman ko pa rin ang hindi maipaliwanag na takot. Naalala ko pa rin ang kakaibang ngiti ng dalaga. Pati na rin yung matatalim na titig ng lalaking payat na hindi ko agad nakita nung umupo ako sa karinderya. Halos 30 minuto ko ring sinusundan yung tricycle. Matulin yung pagpapatakbo niya. Para bang takot na takot din. Masakit na sa balat yung sinag ng araw nung huminto yung driver sa isang maliit na karinderya. Pinark niya yung tricycle sa malawak na kapatagan sa harap nito. Nakakatakot pag kwento. Napansin-pansin ang kawalan ng customer ng nasabing karinderya. Matabang ali yung bantay. Tuwang-tuwa nung makita ang tricycle driver na binati at tinawag na Bokyo. Pumasok yung Bokyo sa loob. Umupo sa silya. Pinatong yung nanginginig na kamay sa mesa. Sinabi nito ang order sa matabang aling bantay ng karinderya. Order ka na bay? Halata ang panginginig ng boses nito. Lumapit ako sa kinaroroonan ng matabang ali. Tinanong ko kung anong mga ulam. Ang naman lait itong mga to eh, no? May panlalait pa eh. Tinuro lang yung mga kalderong naglalaman ng tinda. Silipin mo na lang dyan kung anong gusto mo. Huwag kang mag-alala, ligtas sa mga yan. Malinis na malinis. Lalo akong binalot ng pagtataka. Halos pareho kasi ng tono yung ali at yung Bokyo. Sa isip-isip ko pa noon, baka magkalabang karinderya lang ang dalawa at nagsisiraan ng kanya-kanyang ulam na tinda. Mainit na, kaya kinalimutan ko na rin yung mainit na sabaw. Hinayang talaga ako dun sa buto-buto ng mga oras na yon. Pero sinasabi rin naman ng utak ko na hindi ko dapat panghinayangan yung ulam na hindi ko natikman. Adobo na lang po tsaka minudo. Tsaka 3 kanin po at 1 coke. Ang nakaagutom itong pinapanood natin. Halos sabay na dumating yung order namin ng Bokyo. Ginataang tulingan yung sa kanya. Ang sarap! Sa akin naman, adobong lumalangoy sa mantika at minudong napakabango na tipong amoy pa lang ulam na. Umuusok din yung kanin. Habang sumusubo, nagpakilala sa akin yung Bokyo at binitawan yung hawak na kutsara. Inabot ang kanang kamay. Bokyo nga pala bay. Pasensya na at naantala yung pagkain mo kanina. Maayos din naman ako nagpakilala. Ano bang meron sa karinderyang yon? At parang takot na takot ka yata. Doon kinuwento niya ang maikling kasaysayan ng malaking karinderya. Lahat daw ng kumakain sa nasabing karinderya hindi na nakikita pa ulit. Ping karinderya,
hindi na nakikita pa ulit. Yari. Ayaw ko namang paniwalaan ang kwentong ganoon. Dahil una, bakit hindi hinanap ng mga pulis? Wala bang nakitang ebidensya? Pero nasagot din naman yun ni Bokyo nang sabihin niyang kahit anong bakas ng katawan, wala raw nakita sa mga lugar na kalapit ng karinderya. Gago, Mga kinakatay. bakanting sasakyan lang ang naroroon. Hindi naman daw maalis ng mga pulis yung sasakyan dahil dinadahilan daw ng may-ari ng karinderya na iniwan yun sa kanila at babalikan na lang daw. Isa pa, parang konektado sa pamilya ng may-ari ang ilan sa mga pulis na nandito sa lugar. Creepy. Hindi naman daw sa gusto ni Bokyo na manira. Pero may hinala raw sila na mga aswang ang tumatao sa karinderya. Oo, aswang pala. Maswerte pa nga raw ako dahil 2 lang ang tumatao sa karinderya nung nataong kakain ako. Ika-5 tao na raw pala ako na naligtas niya. Yung 3, gabi niya raw nakita nakakain sana sa karinderya. Ang dami raw kumakain na kasabay ng mga ito. Pero hinala nila, aswang daw ang mga yun na kumakain sa karinderya tuwing gabi na. Ah, okay. Mga aswang daw sa Karatig Bayan, gaya ng Pangasinan. Creepy to. Buti na lang talaga at naabutan kita. Hindi ka naman tumikim nung buto-buto ano? Kahit sabaw, hindi. Eh yung utak at mata. Umiling-iling ako. Nagtindigan ng balahibo ko habang kinukwento ni Bokyo ang lihim ng karinderya. Napagkabit-kabit ko sa utak ang imahe ng maraming sasakyan at ang kawalan ng mga tao sa karinderya noong umagang yun. Muntik pa akong masuka sa sunod na sinabi ni Bokyo. Kung kinain mo yung buto-buto, baka nayanggaw ka. Swerte pa kung maging Yanggaw? aswang ka. Kasi kahit papano buhay ka, di ba? Ang malas lang kung ikaw na yung hinahanda sa mga susunod na kakain. Mga parte ng tao yun, pare. Tingin namin, kaya hindi matukoy ng mga pulis na mga parte ng tao ang nasa ulam dahil ginagamitan ng pambulag ng mga animal. Ilang buwan din siguro ang lumipas bago ako bumalik sa kinainang Natakot karinderya dahil sa insidenteng yun. Nagpasalamat ako kay Bokyo sa ginawa niya sa akin. Pero huling pag-uusap na pala namin yun. Nung muli kasi akong bumalik dun sa karinderyang nagtitinda ng adobong lumulutang sa mantika, may binalita sa akin nung matabang ali ang sinapit ni Bokyo. Nako, nadali pa Namatay si daw Bokyo. ito. May malalim na sugat sa leeg at braso na parang kinalmot ng mabangis na hayop. Marami nang kumakain sa karinderyang yon nung malaman ko yung balita. Puno na ng sasakyan yung dating malawak na kapatagan. Tinanong ko kung kamusta na ang karinderya ng mga aswang. Wala na raw, sabi ng matabang ali. Hindi ako makapaniwala dun sa sinabi niya. Bigla raw nawala yung karinderya na para bang hindi talaga nagkaroon ng karinderya doon kahit kailan. Pero ang isa pang nakakapangilabot, ilang kabataan daw na nagagawi sa lugar na yon ang paulit-ulit na nakakapulot ng ilang piraso ng buto at bungo ng tao. Creepy. Si Neb Kero, animated by RBD Animation. Galing. Galing. Mali ako.